hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga guro, magulang at higit sa lahat sa inyong mga online learners dito sa Luzon, Mindanao. Ako muli si Binibining Christine G. Rivada, isang guro mula sa Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City, na maaari rin yung tawagin bilang Tutor Christine na inyong makakasama, kadamay at katuwang sa inyong pagkatuto dito sa Araling Palipunan, ika-6 na baitang. Ayan, bago tayo tuluyang magsimula, nais ko munang bigyan ng pagbati ang aming Regional Education Program Supervisor ng Social Studies Region 3, Dr. Angelica M. Burayag. Ganon din ang aming napakahusay na Schools Division Superintendent ng Division of Olongapo City, Madam Lailani Samson Cunanan, at ang aming Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mylene M. Minimo. Kasama rin po na nagbibigay sa atin ng suporta every Huwebes ay ang aming Education Program Supervisor ng Social Studies dito sa Region 3, Madam Edwina Espiritu, at ganon din sa ating school principal, sa aming school principal na si Dr. Soledad E. Poson, at ang aming ulong guro ng Departamento ng Araling Palipunan, Dr. Nita V. Mago. Muli, best afternoon sa ating lahat. Hello sa ating mga viewers from Facebook at saka YouTube Live. Kaway-kaway, bati-bati na tayo sa ating comment section. Maliban sa inyong mga shoutout, my dear cuties, my dear viewers, maaari rin tayong mag-share ng inyong mga kaalaman, ng mga inyong natutunan sa inyong mga aralin na may kaugnayan sa ating pag-uusapang paksa ngayong hapon. So sabi ko nga, ito ay magagawa nating isang interaktibo at makaulugang talakayin ng ating aralin ngayong hapon dahil sa puwersa at sa pwede nating magamit, no, dahil sa ating comment section. Ayan, muli, ang ating pag-uusapan pala, by the way, ay patungkol sa pagpapanatili, no, ng karapatang pantao. No? Napakahalaga na matutunan ng bawat mag-aaral, lalo't-lalo na ang ating mga online learners, no, dito sa Araling Palipunan, na matutunan ninyo ang inyong karapatang pantao upang ito inyong mapahalagahan at higit sa lahat ay malaman ninyo kung ano nga ba ang magbibigay proteksyon sa inyo. No? So, stay tuned, and syempre, of course, no, matututunan natin yung ating paksa ngayong hapon dito lamang sa Araling Palipunan 6. Muli, ako po si Tutor Tin, ang inyong lingkod. Ayan, so para sa pagsimula ng ating aralin, no, palaging may paalala si Tutor Tin. Ito ay ang pagdala o paghanda ninyo ng lapis, kwaderno at module. Speaking of module, no, nais natin patuloy na magpasalamat sa ginagawa o ginagamit nating gabay para tayo ay matulungan sa ating aralin. Ito ay sa mula, no, sa likha at inilambag ng DepEd Region 3 mula sa kagalingan at kahusayan ng ating manunulat na si Madam Yvette P. Velasquez. Muli, magandang hapon po sa ating mga bumubuo ng pagsulat ng module na ito na ginagamit natin ngayon, ang Module 3 ng DepEd Region 3. Muli, maraming salamat po sa pagpapahiram at hinayaan niyo po kaming gawing gabay ito para sa aming talakayin, sa ating magiging talakayin ngayong hapon. And of course, don't forget to share natin ang ating session for this afternoon. So ako po ay humingi ng tulong sa inyo na maabot ang bawat mag-aaral, ang bawat cuties, ito man ay modular, online student, or even ang mga nag-face-to-face classes na ngayon, sana maabot sila ng ating online tutorial upang makatulong at makapagbigay pa ng iba pang kaalaman na maaari nilang matutunan at mapulot sa ating aralin ngayong hapon. So again, please, no, kindly share natin ang ating tutorial ngayon hapon. And of course, hindi matatapos ang ating unang bahagi ng ating talakayin o ng ating programa kung hindi tayo magbibigay ng ating pagbibigay parangal, no, sa ating mga natatanging mag-aaral, mga natatanging cuties
for the last session, no? So, for that is week 2. Ayan. So, syempre, simulan natin ito sa pagbibigay ng parangal natin sa ating mga naituring bilang duties rather, no? Kasi marami tayong binigyan ng parangal ngayong hapon. Ang mga duties of the week natin na walang duda, sila ay tunay at walang kumbaga wala ng question, sila nga ay tunay at certified batang are fantastic. Ayan. Excited na ba ang lahat na malaman kung sino nga ba ang ating duties of the week for last week, week 2? Yan, sabi ni Enrico Dalupan, done sharing. Thank you, anak. And of course, again, please share natin ang ating session today. And shoutout na tayo sa ating comment section. Babalikan niya ni Tutor Christine para basahin kung makakaya natin ang session natin ngayon. Lahat babasahin niya ni Tutor Christine. Ang ating unang nabigyan ng parangal sa ating duty of the week ay walang iba kung hindi si Dayan Tuason from grade 6 affection at ang kanyang paaralan ay ang Isabelo de los Reyes Elementary School from SDO Manila at ang kanyang advisor ay si Ma'am Aubrey Racilio Islo at ang kanyang guro naman sa Araling Panlipunan ay si Ma'am Myra Pinla. Muli, Dayan Tuason, I hope, ayan, nandyan na siya sa ating comment section. Kaway-kaway anak. And of course, nais ko iparating ang ating congratulations. So, ang pagbati ko sa iyo dahil ikaw nga ay tunay na batang are fantastic. Congratulations, syempre, sa iyong magulang at sa lahat ng mga gumagabay sa iyo na matutunan ang mga aral ng ating paksa, no, tuwing ikaw ay sumasali dito sa Itulay. Congratulations ulit. And of course, hindi lang yan isa, kundi dalawa ang ating paparangalan ngayong hapon. At ang ating ikalawang duty of the week ay walang iba kundi si Josh Clyde B. Lenaming from grade 6, Diego Sila, mula sa paaralan naman ng San Roque Central Elementary School, SDO Davao City, at ang kanyang advisor / AP teacher ay si Ma'am Ellen B. Estacaan. Ayan, congratulations, Josh Clyde. I hope nandito ka na rin sa ating session ngayong hapon. Congratulations at isang mainit na pagbati sa ating mga duties of the week. Congratulations sa inyong dalawa. And huwag tayong mangamba at huwag tayong malungkot kasi marami pa tayong linggo na pwedeng kayo naman ang ating magiging duty of the week. Kayo naman ang mapa-flash sa ating presentation sa ating slide at babatiin sa live session natin dito sa Araling Panlipunan. So, keep on sharing, keep on sharing your thoughts, makipag-interact tayo sa ating comment section at walang duda kayo ay mapapansin at mabibigyan ng parangal ni Tutor Christine. Again, congratulations! Kung meron tayong duty of the week, of course, meron din tayong school of the week. Ang mga school of the week na to, sila ay walang duda rin, no, na sila ay nagpo-promote at kumbaga sila ay sumusuporta sa ating mga batang are fantastic kasi napakilala nila ang ating programa dito sa Itulay, and of course nagbibigay sila ng encouragement para mas mabigyan ng oras ng mga mag-aaral natin, ng mga duties natin na makapanood ng ating programa. Okay, so ang ating unang school of the week ay walang iba kung hindi ang ang school din ni Dayan Tuason, which is ang Isabelo de los Reyes Elementary School from SDO Manila. At ang kanilang principal, nais ko pong batiin, congratulations po, Ma'am Eliodora Vergara. Hello po ma'am, maraming salamat po sa mga teachers, parents, and of course sa inyo po madam na nagbibigay suporta po dito sa Araling Panlipunan 6 Itulay online tutorial. Congratulations po and pagbati, no, sa bawat isa na mula sa paaralan ng Isabelo de los Reyes Elementary School. Ayan. And of course, hindi lang din yan isa, kundi dalawa rin ang bibigyan natin ng parangal under School of the Week.
Ano pa ang ating isang paaralan? Walang iba kung hindi ang San Roque Central Elementary School, again from SDO Davao City. Ang paaralan naman ni John Kyle, no? At ito naman ay sa pangunguna, of course, nais kong batiin ang ating napakahusay at napakagaling ding principal from San Roque Central Elementary School, no other than Ma'am Mariclu M. Alpas. Nakakatuwang isipin na from the beginning, nakikita ko na talaga ang suporta ng San Roque Central Elementary School dito sa ating online tutorial. Even last year, talagang napaka-supportive na, talagang nakikita ko ng suporta ang mga students and parents, even teachers na nanonood dito sa atin sa AP6. So again, congratulations sa San Roque Central Elementary School. Congratulations po mga madam, sir, ang ating principal, parents and teachers, everyone po, congratulations. Ayan, syempre hindi matatapos yung ating online tutorial nang hindi natin nais batiin o bigyan ng pagpapahalagang ang pinagdiriwang nung nakaraang May 15, 2022 na kung saan ito ang tinatawag nating International Day of Families. By the way, ito ay mandato mula sa United Nations o ang organisasyon ng bansang nagkakaisa, na kung saan ito ay merong tema na families and urbanization as the theme for 2022 to again raise awareness towards about the importance of family friendly, sustainable urban families. Again, para sa ating lahat, nais kong ipaalala, no, and of course alam ko naman lahat tayo, ang family natin na hindi lang importante kasi ito ang para lahat. Ito ay ito ay everything para sa atin. Family is not an important thing, but it is everything for us. Ito ang kabuuan para sa atin. Ito ang lahat ang importante sa atin. Ayan, of course, tayo na ay dumako sa ating layunin ngayong hapon. At ito ay para sa week 3 o ikatlong linggo. Napapahalagaan ang pagtanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala. So ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon. And of course, hindi tayo pwede mag-proceed sa ating next part ng ating usapin kung hindi ako magbibigay ng ating shoutout sa ating mga online viewers. Ayan, sa ating early bird, syempre tuwa talaga ako sa mga nauuna sa ating session. Tulad na lamang ng ating early bird na si Enrico Dalupan. Hello anak, good afternoon. Nakakatuwa tong batang to. Good afternoon anak. And of course, andyan din si Cassandra Bravo. Watching DepEd Ito Live from Gamu Central School. Good afternoon, anak. Andyan din si Nash Raven Eranya. Good afternoon, anak. Ayan. Sige, bati lang tayo. Gerald RV Dula Cantor. Good afternoon, anak. Isa rin sa mga masisipag na cuties natin. Hello, Samantha Blasi. Good afternoon. Ang aking cutie, former cutie, pero isa rin sa aking mga keyboard warrior. Good afternoon sa aking mga former cuties last year pero nandito at patuloy na sumusuporta pa rin kay Tutor Teen. Hello din po sa ating mga YouTube viewer tulad na lamang ni Grazer ni Yukoyan. Good afternoon po, Tutor Teen. My name is, yun nga, Grazer ni Yukoyan from YouTube. Nanonood daw siya from YouTube. Thank you so much, done sharing na po. And of course, nandyan din si Mary Grace Diarios. Ayan, Martinez Mary Grace Diarios watching from San Mariano National High School. Main, grade 9. Ayan, good afternoon kay grade 9 student na sumusuporta pa rin dito sa atin sa AP6. At ang kanyang advisor ay si Ma'am Bel Emiliano Alikuman. Good afternoon po, ma'am. Ayan, andyan din ang isa pa sa mga magagaling na cutie natin, si Roxeline Florida. Good afternoon din. Sean Nicolay de Guzman. Good afternoon.
Andyan din, ang dami naman talaga na bumabate. Aliana Bravo, again from Gamus Central School. Sean Nicolay de Guzman, Gwyneth Angeline Tolentino, ayan, nakakatuwa. Yung mga batang to, ilan sa kanila, ilan sa mga nanonood sa inyo, I know, meron na kayong mga face-to-face classes, but still, you give time para makapagbigay ng support, and of course, matutunan pa rin ang ating mga binibigay na paksa, no, sa ating aralin dito sa AP6. So ako ay talaga namang nakakataba ito ng puso na binibigyan niyo ng oras ang ating online tutorial. Congratulations everyone, and tuwang-tuwa po talaga ako. Ayan, good afternoon din, Alexa May Africano Sabangan from Rufino A. Cruz Memorial Elementary School. Good afternoon. Ayan, tara na, simulan na natin ang ating unang bahagi ng ating talakayin ngayong hapon. Yan, para sa ating unang bahagi, tayo ay tumutukoy sa ating, ayan. So, ang ating unang gawain ay patungkol sa balikan. Ating kilalanin, according sa panuto, ating kilalanin ang personalidad na ipinapakita sa larawan. By the way, mamaya magpa-flash yung picture ng personality na ating i-analyze or magiging patungkol sa kanya yung ating pag-aaralan o binalikan. Pinag-aralan natin last week. Last session, online tutorial. Then, next na panuto natin, i-type sa comment section ang thumbs up kung tugma ang paglalarawang mababasa at thumbs down kung hindi naman. Ayan. So, ang pagpipilian lamang natin ay thumbs up and thumbs down. Okay? So, yun yung makikita ni Tutor Christina na ating choices para sa unang gawain. That's very good. Hello, Carl Dominic Baliwas. Ayan. So, Alrisa Zaidain Gasa. Good afternoon, anak. Ayan. So, sino kaya ang ating personalidad na magiging part ng ating first assessment? Ayan. Nakikita natin yung nasa larawan. Sino nga ba itong nasa larawan natin? And according sa ating first description, ang nasa larawan daw ay si dating Pangulong Corazon Aquino. Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Ano kaya ang kasagutan natin, online learners? Type na tayo sa ating comment section. Ayan, aantayin niya ni Tutor Tin. Ayan, hello, good afternoon, Mark Platon. Isa rin sa nagbibigay ng kasagutan. Gwyneth Angeline, Adrian Ray Rivera. Ayan, Kevin Martin Dulantap. Ayan, pare-pare sila. Lahat sila naka-thumbs up. Tignan natin kung tama ba ang kasagutan nila. Let's see. Ayan, very good. Ang tamang kasagutan ay thumbs up. Tama, ito ay si dating Pangulong Corazon Aquino. Very good. Clap, clap, clap para sa ikalawang description. Siya ba daw ang kauna-unahang babaeng pangulo or naging pangulo ng Pilipinas? Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Ano kaya ang kasagutan natin, online viewers? Ano kaya ang kasagutan natin para sa pangalawang paglalarawan? Ayan, Nash Raven Eranya, good afternoon. Ayan, sumasagot na rin si Mark Platon, si Dayan Tuason, si Cassandra Bravo, nagsisenda sila. Si Sean Nicolay de Guzman, ayan. At pare-parehas na kanilang sagot ay thumbs up. Very good. Tama, no? Sabi nga natin sa napag-usapan natin last online tutorial natin, no, nakinilala rin na isang pagbabago rin na naibigay sa atin ng pamumuno administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino ang pagiging kauna-unahang pangulo niya sa ating bansa. For the record, no, sa ating kasaysayan, siya ang unang babaeng naging pangulo ng ating bansa. Ikatlong paglalarawan. Siya ay kinikilala rin daw bilang ina ng demokrasya. Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Ano kaya ang kasagutan natin, online learners? For number 3. Number 3 na tayo, mga online learners, ha? Siya ba ay tinuring na ina ng demokrasya?
Ayan, sumasagot na si Nash Raven Erania, si Cassandra Bravo, si Adrian Rivera, at ang kanilang kasagutan ay, again, this is thumbs up. Very good. Ito ay nagpapakita na siya ang kinilala ng ina ng demokrasya. Bakit nga ba? Kasi kung maaalala natin, ang ating mga naging talakayin sa una at ikalawang linggo ay tumutukoy sa himagsikan ng lakas bayan o kilala rin sa katawagan bilang revolusyon sa EDSA noong 1986 or also known as People Power 1, 'di ba? Nung nangyari ang mga nagkaroon ng kaguluhan sa ating bansa, si Pangulong Corazon Aquino ang naging nanguna or naging leader ng nagnanais na muling makaibalik ang demokrasya sa ating bansa. Kasi naging isang hamon sa atin ang pamamahala na nasa ilalim ng batas militar. Kaya naman nung nakita ito na nag-arise na, nandiyan na yung mga problema patungkol sa pagkakaroon ng pagsasailalim ng ating bansa sa batas militar na nawawala na ang kalayaan, nawawala na ang purpose ng pagiging demokratiko ng ating bansa o pagkakaroon ng demokrasya sa ating bansa, nag-stand up and lumaban ang mula sa pangunguna ni Pangulong Corazon Aquino. Kaya naman, walang kaduda-duda na siya ay tinuring bilang ina ng demokrasya. Very good. Clap, clap, clap. Ating mga online learners, ano kaya ang inyong puntos para sa unang bilang? Pwede nyo nang unang gawain, pwede nyo nang i-share sa ating comment section para makita natin kung kayo ba ay 1, 2, or 3 ang inyong naging puntos. Ayan, habang kayo ay nag-share sa ating comment section, tayo na ay dumako sa pangalawa nating assessment. Hindi lang isa, kundi dalawang ating assessment ngayon sa bago natin simulan ng ating talakayin. So para sa ikalawang assessment, tayo ay tumutukoy naman sa tuklasin. So pag titignan naman natin yung relationship relasyon ng ating talakay noon nakaraan patungo sa ating bagong pag-uusapang paksa. Okay? So batay sa panuto, pagmasdan at suriin ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung ano-ano ang karapatang ipinapahiwatig ng mga ito. Ayan. So gamit naman ang mga heart signs or heart emojis. Ayan naman yung makikita natin na kasagutan ninyo sa ating comment section. Ayan. So congratulations, Roxylene Florida, 3/3 daw siya. Ganon din si Nash Raven Erania. Si Nicolay de Guzman, congratulations. Sa lahat naman talaga napakahusay. Walang duda, lahat kayo ay mga batang are fantastic. Okay, para sa unang bilang, ano kaya yung pinapakita ng ating larawan? Ito ba ay para sa unang pagpipilian sa blue heart? Ito ba ay karapatang makapag-aral? Yellow heart, maisilang at mabigyan ng pangalan. Or red heart, dahil ito ay tumutukoy naman sa karapatang mabigyan ng pagkain, damit, at tirahan. Ano kayang uri ng karapatan na ipinapakita ng ating unang larawan? Ayan, very good. Sumasagot na silang lahat. Sabi ni Gwyneth Legaspi Tolentino, it is a blue heart. Let's see. Yes, very good. Nakikita natin na ang bata sa larawan ay nagkaroon o nabibigyan siya ng kanyang karapatang makapag-aral. That's very good. Next, para sa ikalawang larawan. Ayan, nakikita natin ang isang ina at hawak-hawak niya ang kanyang anak. Ano kayang uri ng karapatan naman ang ipinapakita para sa ikalawang larawan? Is it a blue heart, a yellow heart, or a red heart? Ano kaya ang kasagutan natin for number 2? Ayan, sabi ni Cassandra Bravo, ni Roxylene, pare-pare sila, it is a yellow heart. Ito naman ay tumutukoy
sa karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Lahat tayo may pangalan, di ba? Ito ay isang mahalagang karapatan natin na matamo na kahit tayo ay mga bata o kakasilang pa lamang, dapat natin itong natatamo. At para sa ikatlong palarawan, tignan natin. Yan. Ito naman ay tila nagpapakita na ang larawan larawan ng isang bata na kumakain. Ano kaya ang uri ng karapatan na ipinapakita dito? Is it the blue, the yellow, or the red one? Ano kaya ang uri? Or anong uri ng karapatan na pinapakita sa ating ikatlong larawan? Ayan, sabi ni Carl Joseph Salvador, no? Tubaon, ito daw ay red heart. Let's see. Yes, very good. Ito ay tumutukoy sa karapatan natin na mabigyan ng pagkain, damit, at tirahan o yung mga tinatawag nating basic needs o mga pangunahing pangangailangan ng isang tao para siya ay mabuhay. So ito ay isa rin sa ating karapatan. Very good. Mapakahusay nga naman talaga ng ating mga online learners. Ano kaya ang inyong puntos na nakuha? For sure, kahit yan ay 1/2, 2/3, or 3/3, I know na kayo ay walang dudang mga batang certified batang are fantastic. Kaya naman, clap, clap, clap! Virtual clap ang ibibigay sa inyo ni Tutor T. Congratulations, everyone! Ayan. Very good, no? So, tayo dumako na sa ating usapin. So, ang ating pag-aaralan ngayon, pwede nyo ba akong tulungan? Gamitin nga daw natin ang hashtag karapantao. Okay? Bakit karapantao? Again, ang ating pag-uusapan ay about human rights. Okay? O karapatan mo, karapatan ko, karapatan nating lahat bilang tao. Okay? So, pakigamit ang ating hashtag karapantao. Ayan. So, makikita yan ni Tutor T na karapantao. Okay. Sana makapag-ano tayo sa ating comment section. So, ano nga bang pag-uusapan natin under karapantao? So, para sa pag-uusapan nating paksa ngayon, ang magiging gabay natin ay ang mga sumusunod. Pag-uusapan natin ang definisyon. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang karapatang pantao? Pangalawa, mga batayang legal. So ito ay batay sa UDHR at sa Ligang Batas 1987. Ikatlo, ang mga iba't ibang uri ng karapatang pantao. Okay? Ready na tayo? Very good, no? Si Dayan Duason, si Isha May de la Cruz, hello anak, good afternoon. Lahat sila ay gumamit na ng ating hashtag karapantao. So sana, no, pag-share nyo rin yung link natin mamaya or kahit na-share nyo na, pwede nyo lagyan na ng caption, hashtag karapantao. Ayan. So, pag-usapan natin yung ating unang target, ang pagbibigay ng definition. Ano nga bang ibig sabihin ng karapatang pantao? So, sabi dito, ito daw ay pananggalang sa pang-araw-araw sa pakikipagsapalaran. Ibig sabihin, ito yung poproteksyon o magbibigay ng protekta, no, sa'yo, sa akin, sa lahat ng mga tao na may possibility na makaranas ng pang-aapi o pananamantala, no? Yung negativity, no? Yung negative, no, na pwedeng mangyari sa atin ay maproproteksyonan tayo dahil alam natin o mabibigyan tayo ng proteksyon kung meron tayong mataas na kaalaman sa ating sariling karapatan. No? Lahat tayo may karapatan, pero kumbaga dapat alam natin kung paano ito o ano ito at paano natin to i-exercise o gagawin. Next, panghuli, karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap. Iisa-isahin niya ni Tutor T kung ano-ano nga ba ang mga karapatan mo, karapatan ko, karapatang natin lahat bilang isang bata, bilang isang empleyado o bilang isang mamamayang Pilipino. Okay? So, pag pinag-usapan natin ang karapatang pantao, tandaan natin na ito ay natatama sa dapat nating lahat
once na tayo ay ipinanganak. As we already seen in our assessment kanina, nakita natin na sa pagkakapanganak pa lamang ng bata, dapat meron na siyang karapatan na nararanasan. At ano ito? Ang pagkakaroon, una, na mabigyan ng buhay sa ating mundo o isilang. Pangalawa, ang magkaroon ng pangalan. That's very good, no? Pangalawa, pagkamit ng mga tao sa kanyang pangangailangan. No, sinasabi nga sa pag-aaral, according to Abraham Maslow, ang hierarchy of needs, lahat ng tao may pangangailangan. Basic needs pa lamang dapat nakukuha na natin to. Meron na natatamasa na natin ang pangangailangan sa pagkain, damit, bahay, edukasyon at kaligtasan at napakarami pang iba pang uri ng pangangailangan. Kumbaga, dapat nakakamit niya ang kanyang ang mga karapatan na dapat niyang natatamasa. So, ganun kasimple yung ibig sabihin ng karapatang pantao. Sa usaping batayang legal naman mga anak, mga chutis, meron tayong dalawang pinagbabatayan or basis. Una ay ang tinatawag natin Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao or also known as the Universal Declaration of Human Rights. Okay? Kalawa, ang Saligang Batas 1987 ng Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga karapatang nakapaloob sa dalawang batayang ito? Isa-isahin natin. Para sa Universal Declaration of Human Rights, tandaan natin na noong December 10, 1948, ang tagal ng panahon, ang pangkalahatang kapulungan ng bansang nagkakaisa or also known as the United Nations ay nagsagawa ng pandaigdigang pahayag ng karapatang pantao. Since ang pangunahing goal ng UN or ng United Nations ay mapangalaga ng bawat isang mamamayan ng mundong ito ay hindi makaranas ng kahit ano pa mang karahasan o kung ano pa mang mga negatibong bagay, ang UN ay nagpasa ng ganitong uri o naglista ng iba't ibang karapatan. Napakaraming mga karapatan natin mga anak, but nangmili lamang si Tutor Christine para magbigay ng halimbawa na dapat ninyong maunawaan. So, nandito ang karapatang mapanganak ng malaya, magkaroon ng karapatan sa buhay, mamuhay ng kalayaan at kaligtasan, karapatan kahit sa pag-iisip, kalayaan sa pag-iisip at pagkakaroon ng pagpili ninyo ng relihiyon. Nandyan din ang pamamahinga at paglibang, partiyan ng inyong karapatan. At ikahuli ay ang karapatan sa edukasyon na kung saan maipapagkaloob ng bawat isa. And by the way, in 2016, additional lamang mga online learners, Noong 2016, nagpasa ang UN General Assembly ng non-binding solution that declaring internet access is already a human right. Ibig sabihin, yung paggamit natin ng internet ay kasama na rin daw sa karapatang pantao. Why? Kasi ang internet, dahil sa makabagong panahon, ang internet ay isa na sa itinuturing o nakita ng UN na essential sa buhay ng tao. Why? Kasi nandiyan yung mga informations, nakakuha tayo ng mga kaalaman patungkol sa internet na kung saan nakita ito bilang isang essential, o pangangailangan na rin siya, mahalaga na rin siya sa buhay ng tao. Kaya naman, nakita ito bilang isang karapatan na rin natin. Pangalawa, patungkol naman sa saligang batas. Nandiyan ang karapatan sa buhay, sa kalayaan at ari-arian, pananalita at pamamahayag. Nandiyan na rin ang karapatan ng kaparaanan ng batas o tinatawag natin na dapat ang lahat ng tao ay dumadaan sa due process. Kailangan kung hindi ka pwedeng hatulan agad dahil ito ang nagawa mo, kailangan merong prosesong pagdadaanan. That's very good. Ang karapatan ng writ of habeas corpus na napag-usapan natin noong unang linggo ng ating talakayin sa ika-4 na markahan. At ang ikahuli, yes, ang karapatan sa batas ng ex
post facto or Bill of Attainder. Pag sinabi natin ex post facto, ito ay batas kung saan binago ang hatol ng parusa. While ang pag pinag-usapan naman natin ng Bill of Attainder, ito naman yung pagpapataw ng parusa ng walang hukumang paglilitis. No? Ang karapatang pantao ng mga Pilipino ay maliwanag na nakasulat sa Saligang Batas 1987. Ito yung constitution na sinusunod ng ating bansa. Sa dokumentong ito, ang karapatang pantao ay makikita natin sa iba't ibang artikulo. Halimbawa, Artikulo 3, ang Bill of Rights, Artikulo 5, ang Declaration ng prinsipyo at patakaran ng Estado. Nandyan din ang iba't ibang article like Article 2 and so on and so forth. Which just means, no, or pinapakahulugan na ang karapatang pantao ay hindi lamang binibigay para sa mga Pilipino kung hindi sa bawat isa na namumuhay sa mundong ito. Okay, so para naman sa ikauling bahagi ng ating talakayin ay ang mga uri ng karapatan. Nandito ang karapatang likas, konstitusyonal, sibil, at pangkabuhayan. Isa-isayin natin. Ito ang mga karapatan na tinatamasa ng isang tao, ng isang mamamayan, at ang ilan dito ay ang mga nabanggit nga natin kanina. Isa-isayin natin. Pag sinabi natin karapatang likas, ito yung karapatang kaloob sa iyo ng Diyos upang tayo bilang tayo ay tao na makapamuhay ng maligaya. Alawa, pag sinabi naman natin konstitusyonal o politikal, ito naman yung karapatan na nakapaloob sa saligang batas. Halimbawa na lang yung narinig natin kanina, yung nakalagay o nakasaad sa ating constitution. Na kung saan ito ay naibibigay sa isang mamamayan ng kapangyarihang makilahok sa pamamalakad ng isang pamahalaan. Pangatlo, so sa karapatang sibil at panlipunan, ang mga karapatan ng mga mamamayang individual ng kanyang kapwa. Mga karapatang magamit para may pagtanggol ang kanyang sarili. At ang ikahuli, kaapat, ang karapatang pangkabuhayan. Ito naman yung mga karapatan ng bawat individual na mapabuti ang kanyang sarili, ang kanyang kabuhayan, kahit ang kanyang pamilya. So, meron tayo, binded tayo ng ating protected tayo ng mga karapatan natin. Kaya napakahalaga na ito'y ating maunawaan upang tayo'y magamit o magamit natin ito upang mabigyan tayo ng proteksyon sa mga nais manamantala, nais man lamang sa atin. Kasi meron tayong kaalaman para mabigyan natin ng proteksyon ang ating sarili, ang ating mga minamahal sa buhay. Ayan, good afternoon, Vladifel Cruz, Mami Vladifel. Ang kanyang anak ay si Francis Joseph M. Cruz. Ayan. Mula sa Rufino A. Cruz Memorial Elementary School. At ang kanilang principal ay si Sir Rio Bernadette. Good afternoon po. Yan, happy learning. Wow, happy learning, Nash Raven Eranya. And of course, dito na nagtatapos yung ating talakayin. Kaya naman tayo dumako na sa ating huling bahagi. Ang pagyamani. So para sa panuto, suriin ang mga sumusunod na karapatan. Sulat ang tamang letra ng iyong sagutan, ang iyong sagot sa iyong sagutan papel, ganun din sa ating comment section. Ayan, ready na ba ang bawat isa? I know and nararamdaman ko no, na ready na ang lahat ng ating online duties, online viewers sa pagsagot sa ating ikahuling bahagi ng ating talakay ngayong hapon. O lang huling gawain para sa ating tutorial ngayong hapon. Una, para sa unang bilang, karapatang magmahal at mahalin. Anong uri kaya ito ng karapatan? Ito ba ay karapatang likas, konstitusyonal, sibil, o pangkabuhayan? Ano kaya ang kasagutan natin for number 1? Ayan, Vladifel Cruz, sabi niya, sabi ito ni Francis din, no, ng kanyang anak. Francis Joseph. So, karapatang pang-individual, ang karapatang pang-individual ay nahati sa karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang panlipunan, at karapatang pangkabuhayan. Ganon din ang karapatang kultural. That's very good. Ano kaya ang kasagutan natin for number 1? Sumagot na. Una natin nakitang sumagot ay si Cassandra Bravo. Sumunod si Adrian Rivera. Congratulations. Let's see.
Yes, of course, ang karapatang likas. Karapatan na tayo ay magmahal at mahalin. Siyempre, sino ba namang hindi nais no, makaramdam ng pagmamahal? Para sa ikalawang bilang, karapatan sa pagka-mamamayan. Ano kaya ang sagot natin dito mga online learners? Ito ba ay letter A, letter B, letter C, or letter D? Karapatan sa pagka-mamamayan. Ayan, sumagot na rin. Hello, Ian Benedict Olea. Good afternoon. Yan, for number 2, the answer is yes, very good mga online learners dahil ito ay tumutukoy sa karapatang konstitusyonal o politikal. Ang pagkamamamayan natin, ito ay nakasaad no, sa ating saligang batas. Very good. Next, for number 3, karapatang pumili ng propesyon. Pag sinabi natin propesyon, tulad ako, isang guro, maaaring ang ilan sa inyo nais maging abogado, maging doktor, inhinyero, so yun yung propesyon na tinatawag natin. Ano kayang uri ng karapatan o saang uri ng karapatan ito maaaring maging kasama? Ito ba ay letter A, B, C, or letter D? Ano kayang kasagutan natin for number 3? Ayan, sumasagot din si Isha May, si Nash Raven, si Francis Joseph, si Adrian Rivera. Hello po, Haya Jade Santiago, ayan, from Rufino Cruz Memorial Elementary School din. And of course, SDO Bulacan. Good afternoon po. Ayan, ang kasagutan natin for number 3 ay yes, ang karapatang pangkabuhayan. Ika-4 na bilang, karapatang magkaroon ng ari-arian. Ano kaya ang kasagutan natin dito? A, B, C, or letter D? Ano kaya ang sagot natin, online learners? Okay? Yes, very good. Ito ay letter C. Ito ay ating karapatang sibil o karapatan natin bilang isang individual na magkaroon tayo ng ating sariling mga ari-arian. And for number 5, ayan, karapatang paunlarin ang sarili. Parang ito ay narinig din natin kanina. Ito ba ay letter A, B, C, or letter D? Let's see. Yan, sumasagot si Carl Dominic, si Kevin Martin. Very good, congratulations. Dahil ang sagot natin ay letter D, karapatang pangkabuhayan. Papaunlarin natin kasi kung gusto mo maging isang guro, gusto mo maging abogado, gusto mo maging doktor, syempre kailangan mo mag-aral at ito ay pamamaraan para mapaunlad mo ang iyong sarili. Very good mga anak, congratulations dahil no wonder anuman ang ilalagay ninyong score sa ating comment section, alam kong kayo ay mga certified batang R-Fantastic. And I'm so very proud no na kayo ang aking mga tinuturuan every Huwebes dito sa Itolay Araling Panlipunan 6 online tutorial. And sa ngalan ng ating mga mahuhusay at magagaling na Araling Panlipunan Elementary Tutor, congratulations everyone and thank you so much sa patuloy na pagbibigay ninyo ng suporta at mainit na pagmamahal sa aming lahat dito sa Itolay, no? Sa DepEd Itolay. Para sa mga komento, suggestion, maaari tayo mag-email or gamitin natin ang QR code na makikita natin sa ating presentation. And of course, huwag tayong aalis dahil maaari nyo pang matutunan ang ating mga paksa sa kasaysayan ng Asya or Asyano, Asyano sa Araling Panlipunan 7. Kasama naman natin ang mahuhusay na tutor na sila Tutor Alin at Tutor Rina. Muli, maraming salamat po mga online tuties. See you next week. Bye everyone! Keep safe!